po kay nanay. Kailan ka nag-umpisa maging breadwinner ng pamilya niyo? Since po nung grade 5 na po ako. Kay nanay. Ka pa lang? Opo. Naghahanap buhay ka na? Naghahanap At buhay. buong buo yung binibigay mo sa mama mo. Binibigay ko po yung kay nanay. Nagtrabaho ka daw ng janitress sa airport. Paano mo nakilala pala si Danny, yung naging asawa mo? Nakilala ko po si Danny. Kasamahan ko po siya sa NAIA International Airport. Ayun, Pero, doon kayo nagkakilala. opo, pero hindi ko po siya kilala noon. Kasi first shift po siya eh. Oo. First shift po siya. Ako naman po second shift. Oo. Bali, nakilala ko lang po siya nung binastos niya pa ako sa pass control. Nag-file na lang ako ng resignation letter. So, nag-resign ka? Nag-resign po ako. Nalaman ni Danny na nag-resign ka tawad Opo. doon sa ginawa niya? Opo, nag-resign. Aba, Nalaman niya po. humingi ba ng tawad? Ano bang, paano ginawa niya? Pero nangingi naman po siya ng sorry. Sabi niya, nalaman ko na nag-resign ka. Sabi niya gano'n sa akin. Okay. Tanggapin mo na tong candy na to. Tapos nagbiro pa siya na, pag tinanggap mo na to, ikaw na ang pakakasalan ko. Yung ganun ba naman, nagbiro na po siya noon. Sabi ko, sige, tatanggapin ko na nga to. Ika na, bilisan natin kasi baka mamaya abutan tayo ng putukan. Sabi ka na mag-medianoche. Talaga, my loves? My loves, hindi pa nga kita sinasagot, my loves na. Ang bihira ka naman, tatanda na natin, pinapatagal pa ba natin to? Kahit nga ngayon, pwede kita kasalan eh. Ito naman, para naman akong ibong taratita, eh. Napaka-possessive mo naman, di pa nga kita sinasagot. Ay, pambihira ka naman. Huwag na natin patagalin to, ano ka ba? Ay nako, walang pilitan kasi alam mo, bata pa lang ako, gusto ko na maging ermitanya kaya single for life pwede ako. Eh, paano kung, halimbawa, matukso ko sa iba? Handa ka ba na mawala ako sa buhay mo? Ha? Okay ka lang ba, my loves? Yes, I do. Yes, ay, ito ka dyan. Di ba naman tayo kakasal? Ano ka ba? Gusto mo ba ako talagang pakasalan? Aba, siyempre. Pero isang kondisyon naman. Sagutin mo muna ako. Ano? Ano ba? Ano? Yun na yun. Kailan yun na yun? Nasagot mo na ako? Oo. Yes! Sinasagot na ako ng virus ko! Isinakripisyo ni Teresa ang pagiging breadwinner ng kanyang pamilya dahil sa pagmamahal niya kay Danny. Hanggang sa ikinasal sila at nagsama bilang mag-asawa. Tumira sila sa poder ng pamilya ng kanyang mister. Hanggang sa... Hoy, Teresa! Kanina ka pa dyan ha! Tamatay ka akong kasi! Maglalaba ka pa! Huwag ka magtamad-tamad! Ako pa tatamad-tamad. Ay, nakikita mo naman, no, nagwawalis ako. Lahat naman ng utos mo, sinusunod ko. Ano bang problema? Ate, tao ako, hindi ako octopus. Sumasagot ka pa ha? Ate, ilang buwan na rin ako nagtitiis sa'yo. Wala ka nang ginawa kundi apihin ako. Nag-a-adjust naman ako sa'yo nakikisama ako sa'yo. Pero yan pa rin yung ginagawa mo sa akin. Wala ka kasing kwenta. Yung mga dating girlfriend ng kapatid ko, magaganda, masisipag, magaganda. Eh ikaw, ano bang pinagmamalaki mo? Eh konting santok naman yung pagbumukha mo. Ikaw ate sumusobra ka na Bakit? Pagkakuni ka lang naman ni Dahlia. Buti pa kayong border na babayan. Eh ikaw, puros pagpapasarap. Di totoo yan. Ayan! Mabuti pa nga umalis ka na. Hindi ka naman namin kailangan dito eh. Pabigat ka lang. Sana, tabla ka naman ng hiya. Hindi ba dapat sinasabi mo yan sa sarili mo? Dahil pag ang kutkot mo ng kuko mo, inahasa mo pa kay Danny, ikaw ang walang hiya. Ako? Walang hiya? At ako, kumukha akong sandok. Ikaw mukha kang ingrown. Ano sabi mo? Mukha kang ingrown na may hara. Ibang tao ang trato sa'yo doon. Mabait sila. Tapos, Later on po, nagbago sila sa akin. pag nagkakaroon kayo ng ganong engkwentro, sinong kinakampihan ni Danny? Sipagsibagan yan. Baka nagdating ka niyan. Asan yung kapatid ko? Magpapakulog kasi ako ng buhok. Ate ko, meron lang sana akong trabaho. Bibigyan sana kita ng konti. Kaso makasal lang din ako kay Danny. Kasi naman, masahol ka pa sa linta. Baka nga mamaya niyan eh. Yung sweldo ng kapatid ko, binibigay mo sa pamilya mo.
Kahit ganito lang pamilya namin, mahirap kami pero disente naman kami. E di wow. Kwentong sa pagong. Iyan kasi asawa mo eh. Tinulak ako. Ha? Mag-ingat ka dyan sa asawa mo. Oo, aning-aning. Hindi ko tinutulak yan. Tinitipos na naman ata yung ate mo. Tama na! Baka akala mo hindi nakakarating sa'yo, parating minaway ang ate ko. Tika na na. Diyan na natin ang ate ko. Ha? Zoya! Bakit siya kinakampihan mo? Eh, ako yung asawa mo. Naturalmente kapatid ko yan. Mas matagal kami nagsama niya kaysa sa ating dalawa. Oo nga pala. Nakalimutan ko magkadugo kayo. Asawa mo lang ako. Wala talagang modo yung asawa mo. Ano ba kasi nagustuhan mo dyan? Nay, hindi muna ako makakapagbigay ng pera sa'yo ha. Pero pagkapanganak ko, hanap na ako agad ng trabaho. Oo, hindi mo kami inaalala ng mga kapatid mo. Tama mo na nga yan. Mas mapinat ka pa dyan. Naisinat lang to. Hindi naman nakakabaliw yung sinat. Bakit? Ano ba yung nakakabaliw? Buhay may asawa. Nak, alam mo, nung sumakabilang bahay ang tatay niyo doon sa kabit niya, akala ko, tatakbo ko ng nakahubad-hubad sa EDSA. Pero hindi mo kayo dapat kong pakainin eh. Wala akong diploma. Kaya yung pagtitinda ng kakanin na lang yung nagsalba sa atin. Sige. Iyak na lang. Iyak na lang ako. Nandito naman si nanay. Hindi mo sabihin sa akin. Nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo sa asawa mo sa partidos nila. Parang hindi ko na kaya, Nay. Anak, kaya mo yan. Kayanin mo kasi babae ka eh. Malakas ka. Buo ang loob mo at punong-puno ng pagmamahal. Sana hindi ko naibigay sa inyong magkakapatid isang pamilyang buo at masaya. Dito sa amo ko, ibigay mo. Ibigay mo dito sa amo ko, ha? Ngayong maging nanay ka na, bawal na sumuko, ha? Laban lang, anak ko, ha? Kahit yan. Hello! Good evening po sa inyong lahat. Ito po si Ai de las Alas. Ako po ang gumaganap sa ngayong gabi na ito na The Story of Teresa Mayuga.
Yan po, and hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon ng magpakailanman. Maraming salamat po sa panonood. Pag-uusapan natin kung ano ang nilalaman ng puso ko bilang isang ina ko. Saturday, 9:30 p.m. Hello po. And maraming salamat din po sa lahat po ng nanood ng The Clash. Pagkatapos po nito ay ito na nga yung magpakailanman. And shout out po sa lahat ng nanood ng The Clash. At ngayon po shout out din sa lahat ng nanonood ng magpakailanman. Mapapalaban ka sa spiciest ever. Okay, ano po ang dapat expectin natin at abangan? Abangan niyo po mabuti ito kasi marami po tayong mapupulot na aral dito, lalo na sa buhay ni Teresa, dahil hindi po siya sumuko sa buhay kahit marami pa po siya pinagdadaanan, lalo na sa kanyang buhay may asawa. So yan po ang expectin natin ngayong gabi, kung medyo dramatic po talaga ito, at saka yung iba sa inyo siguro makaka-relate dyan sa hirap buhay pero lumalaban pa din. Kahit na sikat noon ang mga katabing syudad ng Mandaluyong. Okay, tingnan natin ano pa ang mga makasaysayang Trevor. Ay, sorry. Ayan. Hello po kay Emmanuel Joshua Fernandez. Hello po sa inyo at kay Richard. Hello Richard. And kay Marabel Duanan. Ano ba ito? Conhob. Yan. Hello sa'yo. Thank you. Salamat kay Justin Den. Hello from Adnarim. Thank you sa panonood. Kay ML Bombio. Thank you rin. From Kuwait. Maraming salamat. And also to kay Mary Joy Lazo. From San Francisco. Sa Del Monte. Quezon City. Hello po kina Ginger Bautista and kay Delia General na nanonood ngayon po sa Cavite. Hello. Hello po sa lahat mga taga Cavite. Hello po. Na masarap ang kain, baka magka-heartburn and indigestion. Take Gaviscon Double Action with triple power relief. It soothes the throat pain, neutralizes excess acid, and forms a protective wrap for fast and long-lasting relief. Get triple power relief with Gaviscon Double Action. Masabi ko na ba si Mary Joy Lazo? Hello. Sandali lang po ha. Meron po ba kayong data? Ibigay niyo po yung invitation card, tapos nalagay kayo na data. Ano ba ang pagkakapareho namin ni Teresa? Unang-una, hindi kami sumusuko sa laban ng buhay. And siguro pangalawa, modesty aside, pareho kami mapagmahal sa pamilya, sa mga anak namin at sa nanay namin. Siguro yun yung parehong-pareho kami. Yung matatag ang kalooban. Kahit anong problema, nilalabanan namin, matayo kami agad. Hindi kami nagdudwell sa kalungkutan. Laban agad para mabuhay namin yung pamilya namin. Siguro yun yung pagkakapareho namin ni Teresa. Yun po. What's the advantageable hair? 100% natural aloe vera extract. Palm olive. O ano ba ang mapapayo ko dun sa mga nanay dyan na nanonood ngayon? Ang mapapayo ko po, syempre una sa lahat, manalangin po tayo sa ating mga problema. Kailangan talaga po ang gabay ng Panginoon para sa atin. At sabi ko nga, huwag po tayong tumambay. Dumaan lang po tayo, huwag tayong tumambay sa problema. And kakayanin po natin.
Siyempre, easier said than done, pero ganun po talaga. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko po alam eh, bakit po siya ng babae. Anong babae? Ng babae po siya. Nahuli mo? Paglabas ko ng opisina sa kliyente ko, yun, nakita ko po siya yung dalawang business. Nung time po na yun, ang nasa isip ko po, ayaw po silang awayin. Pero nung pag-uwi ko po ng bahay, para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Bakit? Dahil po sa nakita ko, bakit niya nagawa yung gano'n, niloko niya ako. Love? Bakit hindi ako tanga? Hindi ako bobo. Nakita kita doon, meron ka kasama ka ba? Nakita saan? Wala naman akong babae ah. Sino? Nakita kita doon. Sino? Ano ka ba si Angel yun? Asawa yun nung kumpare ko. Wala kaming gagawing masama noon. Ano ka ba kumpare ko yun? Walang masama. Nakita ko hinahalikan mo kumari mo. Walang masama. Ako gagawin niyo yun. Mga tumigil ka nga, untas na untas. Ang ingay mo. Nakukuha mo. Nakukuha mo pa babae. Habang nila ko sa sinapupunan yung anak mo. Nakukuha mo. May dugo! Madali kita sa ospital. Tandaan lang. Tulungan ka na nga eh. Anakin ka pa eh. Tulungan ka na nga eh. Tinutugo ka na eh. Kabisado na kita. Mag-sorry ka na naman. Ako naman gaga. Papatawarin ka. Kasi ayoko magkahiwalay tayo, Dani. Ayokong lumaki yung anak natin na walang tatay. Na hindi kumpleto yung pamilya. Kasi para sa akin, importante yung merong masasandalang nanay at tatay. Magiging anak natin. Dani. Dani. May kulang ba sa akin? Meron ba? Lahat namang ginagawa ko para maging isang mabuting asawa. Paano mahalin mo at ang pamilya mo? Pero bakit ganun? Parang parating kulang. Bakit parang parating ako yung may kasalanan? Mahirap ba ako mahalin? Hindi naman, di ba? Kahit na napakasakit, pinili ni Teresa na muling magpatawad at magtiis para masigurong hindi mararanasan ng mga magiging anak nila ni Danny ang magkaroon ng isang broken family. Hanggang sa muling nabuntis si Teresa at ipinanganak ang kanilang anak na si Lito. Lumipas ang mga taon, naging payapa naman at masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Pero pagsapit ng isang Pasko, Marami pang bisita si Danny ngayon ng Noche Buena, ha? Yung pamilya niya dyan sa, sa compound. Yun lang. Nay, ano mo to? Tikman mo tong kari-kari ko na napaka-special. Tikman mo nga. Ito na lang. Masarap. Ako, kung hindi man lalong may love sa'yo si Danny, ewan ko na. Badya
Sweet naman talaga ako eh. Maski tanong mo pa sa asawa mo. Diba, Daniel? Kitang-kita ko nga eh, na sweet ka sa asawa ko. Prangka ka rin, ano? Pareho pala tayo. You know what? Hindi ko bet yung pangalan mo. Parang Santa, baybayikan. Pag-isis, hindi bagay sa akin. O sige, kumain na kayo. Nay, halika, sabay-sabay na tayo. Hindi na. Okay na. Halika na, Nay. Hindi na. Hello po sa lahat ng mga nanonood na naman ng live. Grabe naman yan. Doon pa talaga kumain ng ng Noche Buena. Napakasakit naman yan. Pero doon po sa hindi pa mga nanonood, noon na po kayo, huwag po kayong bibitaw sa magkakailanman ngayon. And, ang tanong kasi, what if nangyari ito sa totoong buhay? Alam mo, napakasakit talaga niyan. Yung first, yung mawalan ka ng anak. Kasi, ako kahit hindi naman ako yung nag-carry ng IVF, masakit pa rin na mawalan ka ng baby. At saka, siyempre napakasakit naman na nandoon nung Noche Buena, tapos doon pa ng Noche Buena din na yung babae. Sobrang sakit-sakit na todo pain na talaga yon. Pero iba kasi si Teresa kumbaga yung tolerance niya siguro sa pain and gusto niya kasi ng buong pamilya kaya gano'n. So, isa-shout out muna natin ang ating mga nanonood kay VCM watching from Hong Kong, kay Michael Carlo Elistrisimo, hello din, shout out from Cuba, si Eileen Kimura, hello po, nanood daw siya ng The Clash and ang nanonood po siya ng Magpakailanman from Japan, domo arigato, kay Weng Tarado na nanonood from Makati, hello Weng, kay Pia Paula Surban from Bulacan, hello, kay Charmaine Joella Domingo, and also happy birthday sa kanyang mama kay Hilda Domingo na nanonood din po na Magpakailanman. And syempre, ito pa rin kay Sherwin Calara, salamat po sa panonood, kay Michelle Abad-Libet, thank you, love you too, sabi niya laban lang, huwag tayong susuko. Kay MG